Magandang araw! Masayang mag-aral ng edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam. Tayo ay nasa ika-6 na linggo ng ikalawang markahan, na kung saan napatutunayan na bilang obligasyong likas sa dignidad ng tao, ang pakikilahok ay nakakamit sa pagtulong o paggawa sa mga aspekto kung saan mayroon siyang personal na pananagutan. Kamusta? Alam kong ganado ka nang matutunan ang nilalaman ng ika-17 module. Pakikilahok, obligasyong likas sa tao, mga inaasahan. Sa araling ito, inaasahang malalaman at mauunawaan ang mga sumusunod. Una, naipaliliwanag na ang pakikilahok ay nakapagpapataas sa dignidad ng tao, nagpapatibay ng personal na pananagutan at nagdudulot ng tiwala sa mamamayan. Ikalawa, napahahalagahan ang pakikilahok sa mga mahahalagang gawaing pampaaralan, pampamayanan, pambayan o pambansa. At pangatlo, nakikibahagi sa mga gawaing pampamayanan, panlipunan o pambansa upang makaambag sa pagtataguyod ng pagtutulungan. Paunang pagsubok, isulat ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng katotohanan at mali naman kung hindi ito totoo. Unang bilang, may 5 antas ang pakikilahok. Kalawang bilang, sa isang taong nakikilahok, mahalaga na matuto siyang magbahagi ng kanyang nalalaman o nakalap na impormasyon. Ikatlong bilang, ang sarili mong opinyon ang tanging mangingibabaw sa mga puna ng iba. Pang-4 na bilang, ang pagpapasya ay ginagawa ng lider batay sa kanyang paghuhusga. Pang-5 bilang, magiging matagumpay ang anumang gawain basta kikilos ang lahat. Balik-aral, kilalanin ang mga sumusunod na kahulugan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Mga pagpipilian. Letrang A, volunteerismo. Letrang B, dignidad. Letrang C, kayamanan. Letrang D, pakikilahok. At letrang E, panahon. Una, paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Ikalawa, tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Pangatlo, ito ay mahalaga sapagkat kapag ito ay lumipas, hindi na ito may babalik. Ika-4, anumang bagay na may halaga, maaaring pera, mga mamahaling bato, ginto at iba pa. Ito ay may babahagi kung nais tumulong sa iba. Ika-5, nagsisilbing daan upang mahalin ang kapwa, gaya ng pagmamahal sa ating sarili.
Ang pakikilahok ay makakamit lamang kung kinikilala ng tao ang kanyang pananagutan. Ito ay isang obligasyong likas dahil sa taglay na dignidad ng tao. Hindi dapat minsanan lamang kundi isang patuloy na proseso. Sa pamamagitan ng pakikilahok, ang tao ay nagiging mapanagutan hindi lamang sa kanyang sarili kundi sa kanyang kapwa. Antas ng pakikilahok ayon kay Sherry Arnsteinis. Una, impormasyon. Mahalaga na matutong magbahagi ng nilalaman ng isang taong nakikilahok. Halimbawa, pagbahagi ng mga impormasyon sa proseso ng pag-enroll ngayong taong panuruan sa mga kapitbahay upang malaman nila ang gagawin, lalo na ang mga pamilya na walang koneksyon ng internet. Ikaw ba at ang mga kapitbahay mong mga mag-aaral din ay matagumpay na nakapag-enroll ngayong taon? Ikalawa, konsultasyon. Pagkalap ng mas malalim na impormasyon kung kaya't hindi lang ang sarili mong opinyon o ideya ang kailangang mangibabaw. Halimbawa, ang paraan na isinasagawa ng pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa ating bansa. Ano ang mga paraang isinagawa ng iyong pamilya upang makatulong sa layunin ng pamahalaan? Pangatlo, sama-samang pagpapasya. Ginagawa ng nakararami upang maisaalang-alang ang kabutihan ng bawat isa. Halimbawa, kapag nagsasagawa ng pangkatang gawain sa isang partikular na asignatura, kailangang magkaroon ng pagbabahaginan ng ideya upang mas maging matagumpay ang resulta. Paano ka nakikibahagi sa tuwing nagkakaroon ng pangkatang gawain sa loob ng silid-aralan? Ikaapat, sama-samang pagkilos. Magiging mas matagumpay ang anumang gawain kung kikilos ang lahat. Halimbawa, ang ginawang partisipasyon ng mamamayan na ipatupad ang ECQ sa buong bansa. Paano nakiisa ang iyong pamilya nang ipatupad ang ECQ? Ikalima, pagsuporta. Ito ay pagbabahagi hindi lamang ng pinansyal na aspeto, kundi maaaring talento o kakayahan, o anumang tulong basta't nanggaling sa iyong puso. Halimbawa, pagtulong sa magulang sa mga gawaing bahay. Ano-ano ang mga gawaing bahay na nakaatang sa iyo? Ang kaunlaran ng bansa ay pananagutan ng lahat, kaya't ang bawat mamamayan ay may una, katapatan, pangalawa, katarungan, pangatlo, pagbibigay halaga sa kapwa, at pang-apat, pagmamalasakit. Unang gawain, sa aking palagay, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sasagutin ng tanong na kung paano nakatutulong ang sumusunod sa kaunlaran ng bansa sa usapin ng pakikilahok at bibigyan ito ng paliwanag. Ang aking ibinigay na halimbawa ay panalangin at ang paliwanag ay hindi man ito naririnig ng ating kapwa, ito ay nababatid ng Panginoon. Walang imposible sa taimtim at tapat na panalangin para sa ikabubuti ng lahat. Ikaw naman, sagutin ang pamilya, edukasyon at disiplina. Ikalawang gawain, maliit man sa paningin, may ambag pa rin. Mula sa nakatala sa ibaba, magbigay ng iyong mga gawaing sasalamin rito upang sa simpleng pamamaraan ay makatulong sa pag-unlad. Ang aking ibinigay na halimbawa ay ang pagiging tapat at magalang, at ang gawaing ipinakita ay nagsauli ng sobrang sukli sa tindera sapagkat alam ko na malabo na ang kanyang mga mata, kaya siya ay nalito. Ikaw naman, ibigay ang gawaing ipinapakita sa mga sumusunod: pagsunod sa patakaran ng paaralan, paggalang sa batas ng pamayanan, pagbabago sa sarili, at pagiging responsable sa mga gawaing bahay. Pangatlong gawain, bayanin ang buhay ko.
Maglista ng 3 individual na sa iyong palagay ay kakikitaan ng katangian ng isang bayani na maaari mong tularan upang lalo pang mapaunlad ang pakikilahok sa ating lipunan. At ang individual na aking ginawang halimbawa ay isang street sweeper at ang mga katangian ay sa kabila ng mababang sahod, init ng araw, polusyon at maghapong paglilinis ay hindi sila natitinag at patuloy sa paglilingkod sa pamayanan. Ikaw naman. Bilang paglalahat, magbigay ng isang sitwasyon na kung saan ay ipinakita mo ang iyong pakikilahok. Isaalang-alang ang mga antas ng pakikilahok na iyong isinagawa upang maging mapanagutan hindi lamang sa iyong sarili kundi sa iyong kapwa. Gawing batayan ang halimbawa na ibinigay ko para sa inyo. Sa pagpapahalaga, sa gabay at tulong ng iyong magulang sa paggamit ng social media, pumili ng litrato na kung saan ikaw ay nagpakita ng pakikilahok. I-post ito sa messenger group na inyong ginagamit sa asignaturang ESP at ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili. Sundan ang format na ito. Panapos na pagsusulit, basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang kasagutan sapat lang. Unang bilang, pagbabahagi ng nalalaman ng isang taong nakikilahok. Pangalawang bilang, pagbabahagi hindi lamang ng pinansyal na aspeto, kundi maaaring talento o kakayahan o anumang tulong basta't nanggaling sa iyong puso. Ikatlong bilang, pagkalap ng mas malalim na impormasyon kung kaya't hindi lang ang sarili mong opinyon o ideya ang kailangang mangibabaw. Ikaapat na bilang, magiging mas matagumpay ang anumang gawain kung kikilos ang lahat. Ikalimang bilang, ginagawa ng nakararami upang may saalang-alang ang kabutihan ng bawat isa. Ang buhay ay mahalaga, kaya't pakaingatan natin. Magagawa natin ito sa pagsisikap na manatili sa loob ng ating tahanan. At huwag kakalimutan ang palagi ang paghuhugas ng kamay. Hanggang sa muli, paalam!